Okay, so let's discuss this uh, type of loading sa beam na yan. Okay yan, triangular, pero yung part na may magnitude ay nasa bandang free end. So, iba yun sa um, triangular na dito, ganyan. Iba yun sila, syempre. Iba yun. So, gawan din natin ng video yun. Ito muna kasi una na-encounter eh. So, ayan. So, let's solve the equation of the elastic curve or yung tinatawag natin deflection equation. So, yan. Iisa lang yun. For this beam loading. Let's use DIM muna. Okay? So, di ko na siya i-solve using AMM. Di ko na siya pakita. Pero gamitin ko na lang yung may values na. Pero i-solve din natin to by using AMM. Yung derivation, by DIM lang tayo. Okay. Sige, anong ginagawa natin dito kapag DIM? Di ba? First step, alam mo muna, alalahanin mo muna that, kapal ba masyado? 3 lang tayo. That EIY prime, Y double prime rather, EIY double prime is equal to the moment. Diba? Tapos integrate mo pangalawang beses, kuha ka ng slope. Ay, unang beses, makakuha ka ng slope. Integrate mo ulit, yun yung equation ng deflection natin. Okay, so that is equal to, paano nga ulit kapag mag-DDIM ka? Magkakat ka, di ba? Ng portion. So, ito madali lang hanapin yung wala namang ano dyan. Um, discontinuous and continuous yung part na yan kasi triangular yan. Increasing lang yung magnitude. So, ito, kahit saan ka pwede mag-cut. Dito, dito, dito. Iisa lang naman yan eh. Isa lang yung treatment dyan. Okay, so, basta malapit sa, ano yan, sa last, sa dulong span, kung maraming, ano yan, type ng loading. So, in this case, baba ko nga to. Hindi ko na mababa. Lalagyan ko kasi siya ng load eh. Ayan. Lalagyan ko siya ng X. So, yan yung papangalan na nating X. X distance from the fixed support. So, maganda kapag ganito yung ginamit nating X para makita natin mamaya ano yung mawawala. Masisimplify siya kapag ito yung ginamit natin na X. Do pwede namang dito ka mag-start. Pero ang problema kasi, pag dito ka nag-start, ito yung X mo pa ganyan, magiging trapezoidal siya. Mas mahirap yun. So, kaya, trapezoidal, big rectangular, tapos may triangular ka, hatiin mo, okay lang. Pero mas okay na ito, triangular na agad yan, no? Diba? Mas madali i-analyze yun. Okay. So, X yan, L. So, ito pangalanan nating W na lang. Kasi W sub O yung original eh. So, pag at certain point, say dito, or any point dyan, W yan. O, by ratio and proportion. Kunin muna pala natin yung reactions, no? Excited naman dyan. So, ratio and proportion muna. Gusto ko lang makuha muna. By ratio and proportion. Okay. So, W over L equals W over X. Or ito, W over X na lang unahin ko equal to W over L. Na-express mo si W in terms of, ayun, X over L ng W. Ano bang constant dito? WO na lang. WO over L times X. Kasi ito constant. Ito lang yung variable, so hiniwalay ko. Pero syempre, kunin muna natin yung reactions. Ano ba? Statics yan eh. Buti na lang, ano yan, statically determinate yan kasi three equations, summation forces X, summation forces along Y, and moment. And yun din yung number of reactions. So, syempre, kung may vertical ka, may horizontal, pero in this case, wala ka namang external load na horizontal, so zero lang din yan. Pero may moment ka na negative. So, ayun. Ayan, pangalanan nating M. To, pangalanan nating R na lang. Kasi, isa lang naman siya, RY, RX. Wala namang RX eh.
I-zero na natin to. Zero lang naman yan. O, ayun. So, solve muna natin yung mga reactions pala, no? Excited sa ano, ah. Excited sa DIM, ah. Baba ko lang to saglit. Solving for reactions, summation of forces along X. O, summation of forces along X, wala nga yun. Summation forces along Y na lang pala. Equals 0. So, ayun, upward equals downward. So, ano lang naman yan? RY, upward, equal mo lang sa downward. Area lang na to. Trapezoidal. That will be 1/2 times base niyan ay length. Length tapos WO or WOL na lang pangalan ko. Diba? 1/2 base times height. O, ayun na yun. Summation, yun na yung RY. O, ang moment naman, with summation of moment about A is equal to moment at A. Hindi na yan 0. Yun na yung moment at A. O, M na lang. Yun yung moment eh. Sige nga. Pangalanan kong MA. Kasi ginamit ko yung moment dito. Baka malito eh. No? Moment at A. So, ano yan? O, i-resolve mo yan into, kunin mo yung concentrated load nito. Paano yun? Ang concentrated niyan ay syempre acting sa centroid. So, which is located, ayun. So, diba? 2/3 yan dito. 2/3 yan dito galing. 2/3 ng length. Ito naman ay 1/3 ng length. So, ayun. So, that will be 2/3 ng length. Ito naman ay 1/3 ng length. Ayan. Diba? Okay, so moment ay, area lang. 1/2 base ay, tama, 1/2 base times height. Okay, 1/2 base niyan ay WO, ayun yung RY times L. Tapos ang moment arm ay 2/3 ng L. Ayan. So, simplifying, tanggal pala to, no? 1/2 times 2. Tabi, 2/3 ng L. Okay. So, that will be 1/3 na lang. 1/3 ng WOL squared. Oh. Oh, ayan. So, moment na-express na in terms of W, yung RY na-express din in terms of W. So, pwede na nating, ano yan, simplify. Ayan na. So, pag nag-moment ka dito banda, summation of moment about that section ay, syempre, yung positive natin ay R. R nga lang pala pangalan ko, no? O, R lang yan. Okay, summation ay R times yung X. R times X. Equal mo sa, ito nagagamitin mo yung W. Okay, yung W na gagamitin mo dyan. Which is, ayun, WOL. Pero mamaya na natin simplifyin. R times X equal, minus, o area nun, tas moment arm. 1/2 ng W times W times X. Tapos, multiply mo sa, pag moment arm ka dito, galing naman, ay 1/3 naman yan. 1/3 ng X. Tama? So, R times X minus 1/2 ng base W or base length has height, ay X length tapos W. Tapos moment arm, 1/3. Okay, tama. So, that is ang M natin. Okay na yan. Yun yung E I Y prime. Y double prime rather. So, yung R, express natin lang yan in terms of ano. Though, kung may given ka na na value nito, pwede mo na i-substitute yung R. Pero, palabasin natin ng in terms of ano siya, WO, no? Wala namang R kang nakagilitan doon, di ba? So, express natin yan in terms of yung magnitude ng uniformly distributed load. Okay, so that will be, ito gagamitin natin. 1/2 WOL, o 1/2 WOL times X minus 1/2. Ang W, papalitan na rin natin, WO over LX. WO over L times X. Okay? So, 1/2 W over LX, W pa lang yon times mo pa sa X. Pwede ko bang gawin na ng X, di ba to? Tapos may X to, tapos may X yun. X cube na yan. Ooh, X cube pala to. O, edi, ayan.
O, ang mangyayari, magiging x to the fifth pala to. Grabe. Ano pala to? Quintic? 1/2. WOL x times x squared times x cubed times 1/3 ulit. Or yung 3, gawa ko na, lagay ko na lang yan dito. Para simplified na. 3 times 2. Okay na. So, ayan na. WOL na. Ayan na yung EIY prime na. EIY double prime natin. Okay. So, integrate natin yan. Both sides. Integrate. 3 2 lang. Integrate. Integrate. So, actually, dalagyan ko sana to ng dx. Pero kasi, di ba itong y prime ay ano na yan? Di ba ang y prime ay dy over dx na yan eh. So, ang y double prime ay d squared y dx squared. So, ayun, parang dalawang beses, parang second derivative ng y prime. So, nandito na yung dx niya kasi. So, baka redundant na pag naglagay ako dx dito. So, nalipat na siya dun. Understood na lang yan ah. So, ayun. So, pag integrate natin to, magiging EIY na lang to. And that y prime rather, that is equal to, ayun, integrate natin to. Ang mga constant, pagsamahin, 1/2 WOL. Ay, wait lang. May nakalimutan ba ako? Oo nga, may moment pa. Okay, okay. Kaligtaan yung moment ah. Kalimutan yung moment. Nagdiretso sa ano? Nagdiretso sa R. Dadagdag lang naman natin, yung MA. O, dadagdag lang natin. Kasama yan na negative din dito. Negative dito. Okay, so bawas ko na lang siya. Minus MA. Okay, nakaligtaan yun ah. Untikan. Okay, so minus, palitan natin yung MA. 1/3 WO L squared. 1/3 WOL squared. Okay? Pero yung MA, actually, may ginagawa talaga tayo dyan, di ba? Ginagawa natin yung x raised to 0 initially. Kasi kapag in-integrate natin yan, makikita mo na, ayun, ano siya, may integrate siya. Magkakaroon ng x yan pag sunod, di ba? Then, kapag kasi may at certain distance yan, kailangan mong makonsider yung x minus itong distance niya na to. Yun yung moment. Yun yung parang ano niya, distance. Hindi siya moment arm kasi moment na nga kasi siya eh. Diba? So, ayun. Kailangan mo lang ng distance niya. So, yun lang naman madadagdag. 1/3 WO L squared tapos x raised to 0. Para kapag in-integrate mo yan, magiging x raised to first, x to the first, or kahit ayan. Okay, so WOL, kaya pala nakaano kanina. Pag in-integrate, magiging x squared over 2 minus 1/6 W over L. Pag in-integrate, x to the fourth over minus 1/3 WOL squared. Pag in-integrate, x na lang. Then since nag-integrate tayo, hindi definite integral yan, kundi indefinite, plus C1. First constant of integration. Simplifying, para makapag-solve na integrate ulit natin yan. So 1/4 maging WOL, tapos x squared minus 1/24 W over L uli. Over L. Oo. Taka lang ako ah. 1/24 W over L tapos x to the fourth and minus 1/3 WO L squared x plus C1. Okay. So, meron na tayo. Duplicate ko na lang to. Tinawad pa isulat yan, no? Okay, so pag integrate ulit natin yan, siguro stop ko na yan dito. Duplicate ko na lang tong buong to. Okay? Lagyan natin ng mark yan.
asterisk. So, integrate ulit para makuha mo na yung, actually yan na yung slope talaga. Pero kailangan pa kasi ma-solve yung C1. So, tuloy muna natin. Kaya nga double integration. Una, pangalawang integrate. Okay, so this will be EIY na lang. And pag integrate natin to 1/4 WO L x cube over 3. Hope okay na kayo sa integration nyo dito, integral calculus. 1/24 W over L x to the 5th over 5 minus 1/3 WO L squared. Magiging x squared over 2 na to. And plus C1x plus C2. Okay, simplifying. DIY. Aba? Pagod na ako. So, sige. 1/12. Wait lang, lumiliit eh. WO L x cube na lang. Diba? Pinagsama ko na yung constant eh. 1/, ilan yun? 24 times 5. 5, 4, 20, 10, 11, 12. 120. 1/120. W over L x to the 5th. Okay, minus 1/6 WOL. WOL squared pala times x squared plus C1x plus C2. O, ayan na. Ayan na yung pangalawa. Yung slope, yung deflection. Or yung elastic curve, yan na rin yun. So, anong gagawin natin dyan? Ang gagawin natin, ay may moment ka na, okay naman na yan. Okay na tayo rito. So, ang gagawin natin is gagamitin natin yung boundary condition. So, ito lang yung magagamit natin, obviously. At x equals 0. Ito yung maganda kapag dyan ka mag-start. Anong boundary condition dyan? So, mga boundary condition natin dito ay since fixed yan, that will be, ang deflection doon ay 0 as well as yung slope. Ibig sabihin, at x equals 0, ayan yung gagamitin nating boundary conditions. So, may maganda dito mangyayari. At x equals 0, y equals 0. Gagamitin natin to. X equals 0, y equals 0. So, ito yun. Nakuha bala. So, ano mangyayari dyan? Kung x equals 0, lahat yan may lahat yan may x. Lahat ng terms may x, di ba? Lahat ng terms may x bukod sa, ayan ito. Ito, x0, x cube. X to the 5th, 0. X squared, 0. C1x, 0. Ibig sabihin, C2 na lang. Ang lalabas na sagot dyan ay C2 equals C. Kasi ito, Y, 0 din to. 0 yan silang lahat. Lagay ko yung value. 0, 0, 0, 0, 0. So, ibig sabihin, C2. Yun yung lumabas dyan. C2 equals 0. Ayan. Yung value. Kahit anong W yan, anong length yun. 0 lagi yan. Sunod. At x equals, if x equals 0, also y prime ay 0. So, ito naman yun, yung nauna. Ayan. Okay, so direct substitute. Isa pa to. Y prime 0. X squared 0. X to the 4th 0. X 0. Edi C1 is also 0. Diba? Yun yung maganda kapag dun ka nag-start sa fixed end. 0 lahat yun. Ano yun? C1 equals 0. So, ibig sabihin, ito na pala yun. Tatanggalan mo lang. Yan na yung equation. Tatanggalin mo lang yung C1. No? Ito na yung EIY prime. For slope,
na equation, EIY prime. For deflection or equation ng elastic curve, deflection or elastic curve, parehas lang yun eh. Kasi yung deflection, di ba, yan yung y. Ang elastic curve, yun yung mismong graph nun. So that will be, ito naman yun. Tatanggalin mo lang yung C1x at C2. Ay, so paano to magkatugma dito? May pinactor out lang dyan. Anong pinactor out dun? 120 yung nilabas. Ganito lang naman yan. Pwede naman na siguro to. EIY equals. Pag nag-factor out tayo ng malaki, para kasing ginagawa mo dun is, dinivide mo, parang naging 1, yung 1/12, dinivide mo by 1/120. Or parang, minultiply mo ng 120, di ba? Ganyan yung nangyayari. Kaya naging 10. Ganun lang. Mamultiply mo lang siya, bali. Sige. Let's do that. So, ayun. Para sa, ano ba muna yung, ano nila? Ano ba muna yung mga common factor? We have W lang, no? W lang pala, tapos x squared. Ayun, WOX squared. WOX squared, so mababawasan to, magiging 3 na lang to. WX squared, magiging 1 na lang to. Ayun. Tapos pag finactor out mo si 1/120 or yan, yung buong yan na i-factor out natin. Yung WO, tapos x squared over 120. Tapos dito na lang sila magkakatalo. Ayun, 120 times 120/12, yun na yun, 10, di ba? 120/12, ayun na yung 10. Tapos may L ka, may X ka. Minus, 120/120, wala na. So, over L pala yun, no? Oo nga, no? So, magiging ano pala yan? X cube over L. O baka i-factor out din yung L. Sige. Pwede rin yan. Pakita na lang din natin. Minus 1/6. Yung 6, 120 divided by 6, 20 yun, di ba? 20. Tapos L squared. Wala na yan. Hindi pa sila magkatugma kasi yung L, pinactor out din pala. Factor out din natin yung L. Same lang din yan sa ginawa kanina sa 120. Pwede rin yun. Gagawin mo, EIY is equal to, ayun, WOX squared over 120L. Pag pinactor out mo sa L dyan, mawawala ng L dito. Diba? So, 10L. Pag pinactor out mo si, ay hindi pala. Pag pinactor out mo si L, parang dinivide ka ng L, magiging L squared to. Diba? Parang ano yun eh, parehas kanina. So, mamumultiply mo siya doon. Kasi, ganito lang yung logic dyan. Kapag binalik mo naman to dito, magiging L squared over L, or ito yung matitira. Di ba? So, minus x cubed na lang to. Wala nang L. Then minus, tama ba? Tama naman. Minus, 20, mag-factor out ka ng L. Mamultiply lang din siya, 20L cubed. Ito lang pala yun. Tama ba? May kulang ako ata dito. X squared, x cubed, x. Tama naman, no? Same ba, same ba? Ayan. So, bakit may ano? Wait nga. 120x squared. Magkamali ba ako ng ano dito? WOX squared. Check nga natin. Tingnan na ba sila? Pagtugma natin okay. 120, ito WX squared over 120L minus 20L cubed, tama, plus 10L squared X. Bakit may X pa dun? Wait nga, ayun. Okay, okay. Nakaligtaan ko lang pala, oh. Okay, nakaligtaan ko lang siya. Mayroon pala talaga. Ayun, 10LX.
So, 10L squared x. Yan, same na. Di ba? WOX squared over 120L minus. Ito na una, minus 20L cubed. Tapos, ito na sunod, plus 20, plus 10L squared x minus x cubed. So, di practical kabisaduhin yan. Di practical kabisaduhin yan. So, gamitan mo na lang ng DIM. Mas mapapabilis naman yan kapag gamit mo yung values eh. Mas mapapabilis yan kapag ginamitan mo ng values. Eto. Sige, try natin i-solve to. Ayun. Solve natin yan. Pero gamitin na natin yung equation neto pag-solve sa deflection para mapagtugma natin. Pan-check natin yan. Okay, so yun na yun. And ito yung para sa slope. Ito, simplify nga rin natin to. Simplify lang din natin. Wala lang. Kasi ginahanap din siya. Sige, simplify na rin natin. Magiging, ano mo pwede ma-factor out dyan? 24, di ba? Pares kanino, ito divides 24, ito rin divides 24. So, pwede natin i-factor out yung 24. Again, same kanina, ginawa natin WO, 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 pinakamababa na X, ito lang, X lang. So, yun yung pwede ma-factor out sa numerator. Sa denominator, ito yung pa-factor out natin. Ayun. So, EI y prime. That is equal to WO x, WOX, di ba? WOX all over 24. 24L din pala, pares kanina. Pwede rin pala yung baba, 24L. Ayan. And then, ano mangyari? WO, kung mag-factor out tayo ng x, tanggal na to. Bawas isa. Factor out ng x, magiging x cubed to. Bawas isa eh. So, ayun. Para dito sa first term, magiging ano na lang yan. 24 divided by 4, that's 6, di ba? So, magiging 6x, 6LX na lang yan. 6L, ay wait lang. Since di ba nag-factor tayo ng L, multiply yan sa L dito. So, 6L squared x. O kung para ma-confirm mo, ito, multiply mo pabalik dito. 6 divided by 24, or 24 divided by 6, di ba 4? Then L squared over L, so L. So, tama yan. WO, o baga 1/4, ito yung galing sa 6 tsaka 24. Diba? 24 divided by 6 is 4. Then WO, ayan, yung L natin ay L squared divided by L. Then yung X squared natin ay X times X. Oops. X times X. Ayan, tama yan. Then minus, double check na, no? So WO, 24L, tanggal lahat. WO, 24L, so na-factor out, natitira na lang ay X cubed. Diba? WO, 24L, X cubed na lang. Then minus, 1/3, so 24 divided by 3, that is 8. Then WO x L squared na lang. So, ayun. Multiply siya kasi wala siyang L sa baba, L cubed. Then, factor out na si x. So, ayun, tama yan. Pwede mo yung mabalik. O, WO, ito okay na tayo sa pangalawa eh. Sa una eh. Sa pangalawa, WOX cubed. Ayun, WOX cubed. X to the fourth pala. WX times X cubed. So, WOX to the fourth. Yun. Ito yun, WX to the fourth. Over, ayan, 24L. Sa kabila, WOX, tapos L cube over L, magiging L squared. Ayan. Then, 24 divided by 8, that is 3. Or 8 over 24, that is 1/3. So, ayan. So, this is our slope equation naman. Di practical, kabisaduhin yan. Dinerive lang natin. Para kung gusto mo i-check, pwede itong pan-checking. Diba? Kung magsasolve ka ng deflection problems or slope na ganito yung loading, pwede mo gawing pan-check. Substitute mo agad dito yung y prime mo or kahit anong x yan. Kahit saang x yan. Midspan, 1/4 from 1/4 ay yung first quarter point, second quarter point, or yung midpoint, or yung third quarter point. Yung 3/4 ng length. So, ayan, pwede natin gamitin yan. So, that's it. Sagutan natin yan dito sa sunod. Gamit tong
problem. Ano na to. Pero solve natin to na lang. As is, mas madali kasi siya kapag may values. Kumbaga, di mo na kailangang i-express as ganito, constant na talaga siya. Pero ang laging scene yan ay 0 at 0. 'Di ba? Kasi walang naging bearing yung ano eh, yung W eh. So ganun. Sige, solve natin to. Sunod. End ko muna to.